So, magandang araw, may pag-uusapan tayo, tatalakayin tayo na legit na OLA, na as in legit, kumpleto, walang bawas, walang processing fee, tatanggalin, hindi malaki ang interest, mahaba rin naman yung kanyang loan term at hindi siya 7 days. At isa pa, legit siya na SEC registered at submitting entities din ng CIC. So bago natin simulan, ay maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking channel, Sir Johnny 2.0, paki-like na rin, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga OLA reviews at mga usaping pwede nyo pagkakitaan sa inyong pangdagdag kita sa inyong pamumuhay sa araw-araw, no? So yun, no, mga ka-Johnny, sinubukan ko ito kahapon nga ba o nung isang araw, no? Ano ba kayo? Miyerkules? Lunes pala. Sinubukan ko siya nung Lunes. Tama ba ako? Medyo na ito. Pero, legit siya. Pakita ko sa inyo. Siya po si Casiano. Legit yan, ha? Wala akong nakita masyadong issue sa kanya. Ang problema lang parang may nagsasabi na may harassment na something, may reklamo, mataas ang interest o kung ano man. Hindi ko pa naman siya nasubukan. Ngayon lang ako nag-try ulit. Bali, 2023, if I remember it correctly, kasi nung pag-download ko, pag-install, hiningan ako ng password kagad. Then parang nakalagay doon, please log in your account, yung ano ko. So, maalala ko na na-download ko na pala to doon sa isa kong cellphone, doon sa ating yung Samsung. Ito kasi bago nga, sinubukan ko si Casiano. Then alala ko na, oo nga, nagkaroon nga pala ako ng account dito. Pero lagi akong rejected by that year and by that time, no? So, sinubukan ko siya, mga ka-Johnny, para sa inyo, kung masahan ba talaga ito si Casiano. So, binigyan niya ako ng credit limit. Sabi niya, pagpasok, ayan, 1,000 to 25,000, you can now receive your loan through bank account, my account, and GCash account. Apply now. Then, nag-try tayo. Ito po, may advisory naman siya, no? At, ayun, pinakitaan niya ako ng magiging loan ko. Wait lang, nawala. Ito, meron siyang product information muna na pinakita sa akin, yung cash loan ko na, which is, I can borrow daw na 1,000. Pakita ko sa inyo. Yan. One time payment is 14 days. Okay? Then, loan purpose, nilagay ko yung others. Kasi meron siyang parang billing, medical, business, or something like that. Nung binuksan ko siya, and then pinakita naman niya sa akin kung kailan yung due date, April 21, 2025. So, nag-okay ako. Then nakita ko kasi yung interest niya is napakaliit lang, 94 pesos for 14 days, di ba? Kasi pasok naman, may sahod naman ako na 15 at kaya kong bayaran. At hindi ako mag-aalinlangan na mag-aalanganin kasi may sahod naman by that period of time. Okay? So, nilagay ko, okay? Nag-click tayo, nag-submit. Sinabit ko siya. Then yan na, lumabas may product information, insurance is one of the best. Papakita po nila sa inyo, ganyan. And then advisory and compliance or something like that, memorandum 2019. You are reminded to carefully read and study the terms and loan agreement. Siyempre, basahin din natin yung kung para sa inyo, kung ano ba yung nilalaman ng kanilang terms and agreements. Then sila ay under ng follow financing. Kaya minsan di alam kung ano yung Casiano, kung anong klaseng financing company daw yan. Hindi nila alam na kasama sa submitting at sa SEC. Minsan hindi nakikita eh. So yan, ang dami yung explain dito. Binasa ko siya ng mga repayment period. No less than 15 days and no more than 45 days from effective date the repayment period. Okay, pasok naman. Kaya ko talaga siyang bayaran. At ang penalty rate nga niya is 0.167% lamang. At late payment penalty fees wala pa naman nakalagay. Penalty charge in addition to interest after maturity date for every calendar day. Parang doon na lang siya maglalagay ng charge kapag lumagpas na. Pero may nakalagay dito na effective date ngayon, principal ko is 1,023. Okay lang, di ba? Kumbaga yung processing fee nila is 23 pesos. Insurance premium, tapos platform service is 42 pesos. Unlike others, na yung platform service nila is umabot ng halos 50%, di ba? Halos maubos yung nilon mo, yung imbes na 1,000, nagiging 500. Di ba? Totoo naman eh. Tapos daily interest rate, mababa naman, effective monthly yan. Kaya para sa akin, okay siya. Legit siya, maasahan siya. And then, notification siya sa akin, please be available for a call in the next 24 hours. Tatawag naman daw o magme-message
na kung approve ba o hindi. Hintayin ko lang daw, ayan. And then ito, loan application submitted. Borrowing amount to 1,000, one-time payment. Okay lang yun, at least binigyan ako ng pagkakataon na 14 days. Hindi katulad ng iba dyan na naghiraman ko 1,000, dumating sa akin hindi ko alam kung ano yung processing fee, kung ano yung management fee, risk fee. Basta may dumating na 555 nang hindi man lang ako tinatanong kung okay ba sa akin yun o hindi. Unlike this, di ba, review my application, ayan, okay naman siya. At yun nga, bigla may dumating. Yung akin dumating is 1,094, yung amount due date is April 21, 2025. O, di ba? At least, kahit may utang ako sa iba, itong si Kasyalo, medyo, siguro, sensya na, nahuhulog eh. Papalit na ako ng pa. So, medyo, kahit may mga utang ako sa ibang legit na mga OLA, pinahirap pa rin niya ako. Siguro dahil mataas ang risk appetite ng Kasyalo, or maring dahil dati na ako nag-apply at ngayon, sinubukan ko, napagbigyan ako ni Kasyalo. Pero this is one of the, para sa akin, okay naman na OLA. Hindi kasi malaki ang tubo. Gusto ko rin siyang alagaan ngayon para just in case na tumas man yung credit limit ko, magagamit ko in case of emergency. At kung sa inyo, medyo sablay daw si Kasyalo, ewan ko ha, hindi ko pa naman naranasan. Ako gusto ko subukan para ma-review ko at maibigay ko yung aking share experience about this certain OLA na nire-review natin ngayon. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakisubscribe po ang aking channel, Sir Johnny 2.0. Pakilike, share at hit yung notification bell para update po kayo sa mga videos natin. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.